Epic apps. Alam na this. Let's start. So, unang-una sa Epic Apps is itong Rethink DNS Firewall plus VPN. Isa-isang app na po yan, magkakasama na po lahat yan. So, free lang po ito. Again, free po ito and available po ito sa Google Play Store. So, open natin. Ito po yung features niya actually. So, yan. Nakita nyo na ginagamit ko siya. Unang-una, bago nyo gamitin ito, okay? Make sure na punta kayo ng settings. Teka, off natin itong mobile data ko saglit. Punta kayo sa more connections and then private DNS, make sure na naka-off. Turn off nyo po yung private DNS nyo kasi para gumana yung DNS mismo nung Rethink na app. Okay? So, once na off nyo na po yan, pwede na po kayo bumalik sa app and then you can customize this base sa mga gusto nyo like crypto, yung mga gusto nyo i-block ha. Ayan ha. Pili po kayo. Ikaw yung masusunod po niya. Gusto nyo ilahat, click nyo, so on and so forth. And then, meron pa siyang advanced actually na kung saan naka-specify talaga kung ano yung mga gusto mong i-block. Like ito, mga child protection, kasi yan, may mga porn, so on and so forth. Bad sites, malicious domains, threats and iOS. Lahat po yan ha. Yan, ganyan po kahaba yung list na pwede nyo i-block. Not to mention that, meron pa po mga firewall na pwede nyo i-customize din na pagkaka-block. Yeah. Itong ginagawa ko, block all apps when device is locked. Ibig sabihin, walang gagamit ng internet once na nakalock yung smartphone na to. Okay? Tipid sa data. Just in case lang naman, pwede nyo i-disable yan. Pwede naman huwag nyo gayahin kung ayaw nyo. But ito yung setup ko sa akin dito sa smartphone na to. And then, what else? Pwede nyo i-configure din kung gusto nyo specific na meron kayong app na ayaw nyo bigyan ng access once na naka-turn on na tong app na to. Like, kunwari, YouTube, type nyo lang yung app na gusto nyo i-block. So, tanggalan nyo siya ng internet. So, usually nakaganyan yan. So, pag i-block nyo siya, ilagyan nyo lang ng ganyan para maging pula siya. So, try natin. Gamitin natin sa, pakita ko lang sa inyo, mabilis ng saglit. Ayan, start na. Now, try natin kung mag-open ang YouTube. So, as you can see, ayaw niya mag-loading ulit para mas makita nyo. Try natin kung mag-loading siya and nope. See? So, marami po siyang pwedeng gawin at kayang gawin. Kayo na pong bahala mag-explore since ang dami po niyang pwedeng i-offer sa inyo ng mga pang-control ng internet. Okay? So, hindi lang apps. Kung gusto nyo naka-specific, pwede. DNS, pwede. Firewall, pwede rin. Proxy, kung marunong kayo. Network, so on and so forth. Okay? So, again, free lang po ito si Rethink DNS plus Firewall plus VPN. Okay? Link dito sa video description iwan ko. Okay? Pangalawang app. Sa pangalawang app, itong si Remind Me Using Call. Okay? So, basically, ang purpose nito is taga-reminder lang. Like, kung makakalimutin ka, mamayang alas 3, ayaw mo makalimutan kasi magiging busy ka ngayong alas 2. Kunwari lang, kunwari. Magiging busy ka ng alas 2. So, bandang alas 3, gusto mo may mag-remind sa'yo, yung smartphone mo, pwede nyo pong gamitin ito. Okay? Pero hindi lang doon ang possible na pwedeng paggamitan niya. But anyway, pakita ko sa inyo. Open muna natin yung app. Again, free po ito. So, as you can see, may mga nagamit na ako sa kanya ng mga features. Ilang beses na rin. So, kunwari lang. Okay. Normal reminder, mag-a-alarm ito and then, by the way, audio recorder din ng ano nito. Okay. So, magaganyan siya. Now, reminder lang po ito na mamaya kailangan mo nang kumain ng hapunan. So, yun. Once na okay na, tap mo lang yung play button and then yung oras na gusto mo. Currently, 6:28 na. So, lagay natin sa 6:29 para makuha natin agad yung alarm na gusto natin. And then, done. Okay? So, maghihintay tayo ng 1 minute. Okay, 6:30 na lang. Ayan. Maghihintay tayo ng 1 minute para tumunog siya. Ang kinaganda rito kasi parang call po yung kanyang reminder. So, it means, yung pangalawang purpose niya is pwede nyo siyang gawing kunwaring may tatawag sa inyo. Like, kunwari, bumibisita kayo sa isang birthday party, sa isang inuman. Gusto nyo nang umuwi kasi bored na kayo. Pwede nyo pong iset ang app na to para may kunwaring tatawag sa inyo. Okay? Mamaya pakita ko kayo ng isa pang example. Okay? O yan. So, mag-a-alarm siya or pwede nyo iset yan sa call ringing tone nyo. May call ringing tone kayo. Accept nyo lang. So, yung boses ko. Reminder lang po ito na mamaya kailangan mo nang kumain ng hapunan. So, yun. Pinindot nyo to. Para siyang pinutol na call, di ba? So, try natin naman na kunwari lang. Gusto mo na umuwi, bored ka na sa isang okasyon. Nandun ka sa isang inuman or sa isang event or sa isang lakad, sa isang date. May katagpuan ka, nakipag-date ka, and bored ka na gusto mo na umuwi. Pwede mong gamitin to, pampalusot doon. So, like kunwari, testing. Okay, try natin ha. Great.
Hoy, kanina pa ako naghihintay dito. Akala ba may lakad tayo? Importante ito. Unahin mo naman ako. Unahin lang yan, okay? So, play. Now, set lang natin ng 1 minute para tapos na agad. Para hindi tayo masyadong matagal maghintay. So, 31 na, 6:31. So, 6:32, done. So, hintayin natin siya ng call. Ay, bago pala sa namagapan ko, lagay natin sa kunwari, tulog na ng telepono. O, diba? Para mas realistic. So, hintayin natin ng konti. You know? So, kunwari may tatawag. Siyempre, magkukunwari ka rin na sasagutin mo, diba? Accept mo ngayon. Hello, you asked me. Tanggalin mo muna saglit yan. And then, Hoy, kanina pa ako naghihintay dito. Akala ba may lakad tayo? Importante ito. Unahin mo naman ako. oh, yeah. Tapos kunwari, puputulin mo yung tawag. Kasi ito, sasabihin mo, gaano ka, magpapaalam ka na kasi may lakad ka bigla. Then, okay na po yun. Solid na po yun. Okay, wag mo lang ipapakita yung screen mo na ginagawa mo yun, syempre. Pero ipaparinig mo sa kanila yung nagsasalita, di ba? Pwede? Pwede. Style lang ba? So, anyway, yun lang. Pwede siyang reminder and pwede din siyang gamitin as palusot para makaalis ka kaagad sa isang lakad na naboboring ka na o ayaw mo na magstay. Pwede, di ba? So, again, imagination is the limit kung paano siya gagamitin itong isang to. So, okay? So, remind me lang. Yan. Alright? Again, pinaka-basic talaga niya na feature is a reminder using call. Fake call, syempre. Kunwari, hindi naman siya gagamit ng data yung call na yun. Yung call na yun is nangyayari lang dito sa mismong app. Okay? Hindi siya gagamit ng totoong call. Okay? Sa app lang nangyayari yun. Hindi siya gagamit ng totoong call. Hindi siya gagamit ng load. All call credits mo. Dito lang yun sa app. Kunwari lang. Fake lang lahat yun. Okay? Alright. Now, nagkakindi tayo. Pangatlong Epic App. Sa pangatlong Epic App, this Energy Bar Curve Edition. Kung mapapansin nyo kanina pa dito simula umpisa ng video, mayroong pula doon na nag-appear. That's my battery level actually. Okay? So, kung full charge yan, hanggang dito yan sa dulo. Ngayong nasa 71% na lang siya. So, yan na lang yung natitira. So, parang kung mahilig kayo maglaro ng games, like, example, para mas ma-imagine nyo yung tinutukoy ko. No? Let's go, kunwari sa isang Farlight. So, usually, kapag naglalaro ka ng games, hindi mo kita agad yung battery. Hindi mo monitor, lalo kapag pagka medyo hapit ka na sa gaming, hinaan natin ng konti. Or immersed ka na talaga sa gaming, minsan nakakalimutan mo na palubat ka na or may certain charge ka lang na hinihintay bago siya totally malobat at titigil ka lang sa paglalaro. Usually, pag gano'n, isuswipe ka pa sa taas para makita mo yung battery percentage mo. Okay? Why not? Gamitin nyo yung ganito para habang naglalaro kayo, kita nyo na yung percentage ng battery nyo kung malulobat ba kayo. Okay? Kung anong level na. Okay? Pwede nyo po i-customize to actually. Labas tayo saglit ha. Punta tayo doon sa mismong app. Ito po yung app niya mismo, okay? Una-una, ito-turn on nyo muna to. By default, syempre, pag unang gamit, naka-off yan. So, ito-turn on mo yan. Sa accessibility, okay? Turn on sa accessibility. Tapos, set nyo yung thickness. Pwedeng sobrang nipis. Hindi nyo masyadong kita. By default, ganito yan. Ikanipis. Yes. So, ako gusto ko sa half para talagang kitang-kita ko kahit na hindi ganun kalapit ang itsura ko or mata ko sa screen. So, half lang. Pwede na yun. Now, pwede mo siyang i-set up dito sa bottom. Diyan sa ilalim lang yan. Dito. Or, again, sa top. Bottom, top. Bottom, top. That's the positioning. Calibrate mo naman. Kunwari, hindi mo makita matugma yung kanyang bar. Pwede mo i-calibrate siya na gusto mo nakaganito ba o nakaganito. Nasa iyo po yan. Okay? Anyway, that's for calibration. Sa bar background naman, pwedeng wag na yan pakialaman. Ito, full screen behavior, wag nyo po siyang i-check. Okay? Kasi kapag nag-games kayo, hindi nyo makikita yan. So, wag nyo i-check yan para habang nag-games kayo, makita nyo pa rin yan. And you can choose kung saan siya nakalagay. Ako, I chose na sa center siya, pero pwede bang sa left na lang siya. Okay? So, mag-i-start siya rito. Pag palubat ng palubat, is paatras lang siya ng paatras hanggang doon mag-0. Pwedeng ganon. Actually, mas maganda yung ganito kasi yun yung nakasanayan ng mata natin na kung ilang percentage na lang. Kasi mas mahirap yung center kasi ima-minus mo both yan sa imagination mo para matansya mo kung ilang percentage talaga. So, I would recommend ito ang gamitin nyo itong left. Para kita nyo sa taas habang naglalaro kayo ng games. Sample again. Kita nyo sa taas yung kung palubat na siya kasi dito siya nagma-minus hanggang sa mag-0 dito 50%.
Dito, 25% na lang, so on and so forth. So, mas madali nyo na magigets, diba? And then, other charging animation, just in case lang, gusto nyo siyang i-charge. And then, yung mga animation, pwede kayong pumili. And color preferences, since we are using the free version, solid lang ang available. Ngayon, kung babayaran mo yung premium version, pwede kang pumili ng iba pa mga design sa kulay. Okay? And then, of course, yung mismong kulay, dito naman, free lahat. Kahit anong kulay gusto mo. Gusto mo green, or cyan lang, tapos ano mo yung brightness, new color, you know. So hindi na siya red, pwede mong palitan again, pwede mo i-customize. This one hindi kailangan ng premium version, this one pwede na kahit na free version, pwede mo siya i-customize. Pink, see? So yun, pwede po, nasa iyo po yan. And yun po ang energy bar na app. Anyway, iwan ko ang link nito sa video description or try ko i-pin sa comment section. Basta hanapin nyo lang, dito lang yan sa paligid ng video na ito, okay? Sa pang-apat na Epic App is ito namang eGov.ph. Yes, ito po ang official na application ng government natin for some reason. Ito na daw yun. So, actually na-feature ko to around 2 to 3 years ago. And that time, ang konti lang ng features niya. Ngayon medyo dumami-dami na and nadadagdagan pa ng nadadagdagan. So, right now, ang kailangan mo lang naman dito is yung SIM card number, and then pwede nyo na siya i-register, and then pwede nyo siya actually i-set sa biometric, mag-open lang, which siyempre na setup ko na siya, ako biometric na lang. Yun. So, ito po ang interface niya ngayon. So, ano yung mga nadagdag? So, ngayon po, pwede nyo nang ma-access ang inyong national ID and PhilHealth ID dito mismo sa app na to. Automatic po yan. Basta nakapag-register na kayo sa inyong mga national ID and PhilHealth, andito po yan available. So, meron din siyang offline mode just in case na gusto mo lang siyang gamitin for offline at ma-access yung ID mo for offline. Ito po yun. But anyway, ito po yun. So, papakita ko sa inyo. I-blur ko lang ng konti kasi bawal sa YouTube ipakita ang mga IDs. Kahit sarili kong IDs pa yan. Mag-loading siya. So, yan po yung sa ID ko. You know. So, this one is, I believe, the national ID. And pwedeng checkin yung likod. And pwede po siyang i-enlarge. Just in case lang, enlarge. You know. So, pwede nyo po siyang check yung likod din. May view din siya para sa likod. Yun. And meron din po sa PhilHealth naman po. You know. And also, pwede mo rin siyang i-enlarge. Yun. And then, of course, other features pa nila. Ito. Actually, may nagustuhan ako rito na isa. Itong report. Kaso, for some reason, hindi pa pala siya ready. Sana maging ready to in the future. These reports na feature nila kung saan pwede ka mag-report ng mga crime, red tape, okay, alam niyo yung mga red tape na yan, child abuse, scam, women abuse, fire, accident, OFW, blah, 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 blah. Pero, sadly, hindi pa daw po ito nag-work. So, test natin isa, kunwari, fire. So, not yet supported. So, hintayin pa natin na maging supported dito, crime, so on and so forth. So, since nandito naman na siya, it's good news. Ibig sabihin, soon, ilalagay na nila ang features na ito. So, pwede ka sana mag-report ng mga ganito area is not yet supported. Yeah, there. Now, balik tayo sa isa pa pang features. News, nandito rin, mga government related na news. Nandito po sa app na to. Jobs, kung naghahanap po kayo ng trabaho, click nyo lang ito. Yes, go for PhilJobNet, tapos browse job, and then pwede na po kayo maghanap ng mga trabaho dito. Dito naka-post. Or you can do keyword search, like, kunwari sa gusto mong mag-apply sa SM, you know, gusto mong mag-apply as manager, search. So, lalabas yung mga companies na naghahanap ng managers, you know, assistant operator manager ng 7-Eleven, Robinsons, branch manager ng hindi ko lang Philbar, or gusto mo lang maging salesman, pwede rin po para sa mga ito lang hinahanap na trabaho. Salesman, meron din po sila, you know, technical salesman. So, pwede po kayo maghanap ng trabaho din dito sa PhilJobNet. Okay? What else? Ano bang feature nito? SIM card. Okay. So, every time na bibili kayo ng SIM card, pwede nyo na ditong i-register through here. Andito yung mga official link ng mga kanya-kanyang ISP. Like, for example, Smart Telecom. Click nyo lang yan. Dadali niya kayo sa official website ng Smart para i-register ang bagong bili nyong mga SIM card. See here? Yes. Okay. Ilagay nyo lang. Sundan nyo lang tong instruction ni Smart, and then you're good to go. Okay? SIM card registration. Actually, marami pa siyang features and marami pang idadagdag in the future. So, I would recommend na lahat ng Pinoy sana meron naka-install na itong app na to. Okay? Support natin para talagang i-develop ito at mas maging kapakipakinabang sa lahat. Okay? Ang dami na nadagdag na features. Very good. Good job dito sa part na to, okay? So, explore nyo lang. I would recommend na explore nyo itong app na to. Baka meron dito na nag-work na feature na pwede na maging helpful sa inyo.
Okay? Link nito sa video description or search nyo na lang sa Google Play Store, eGov.ph. Okay? Next na Epic app. This one is signal detector. You know. So, open lang natin para maipakita ko sa inyo. So, may konting ads lang ito. So, yun. Now, gusto nyo malaman yung quality ng signal dito sa area nyo. Kunwari yan. Ito, sa bahay ko ako mismo. So, makikita natin, TNT 4G ready. May signal naman talaga. Kaso 2 bars. And dito malalaman natin kung good, average, or poor ang signal ko. So, dahil above 90 decibel ako, poor signal yan. 109. Ibig sabihin, bad signal dito sa loob ng bahay. Yeah. Para masabi nyo po na good signal, kailangan mas mababa dyan. Okay? Like this one, 107. Basta lagpas 100. Kailangan para masabing average siya, 80 to 90. Yeah. Good pagka 50, 40, 30. Yun talaga ang good signal sa area nyo pagka yan. So, hindi lang po yan ang features niya. Pwede nyo ding malaman pag kinlik nyo to, yung details ng SIM card nyo at ng phone nyo. Alright. Signal strength. Yan. Makikita nyo rito. And pag bumaba pa kayo, i-allow nyo lang ang permission na kasi usually gagana lang ito kapag sinet nyo yung permission. I-allow nyo yung permission niya. Okay? So, ako na-allow ko na. So, lalabas dito yung mga available na mga features niya. And then sa Wi-Fi signal, the same thing. You know, makikita natin dito. Ang gusto ko rito is makikita mo rito yung mga security features ng router na inokonekan mo. Like, kunwari, nakikiconnect ka lang sa kapitbahay mo or sa public internet, hindi mo alam. Gusto mo malaman, i-click mo lang ito, lalabas dito kung safe, secure ba yung router na gamit mo. See? So, hindi ako naka-public Wi-Fi, pero SSL, gamit natin, unsecure, wireless LAN encrypted, security, blah, 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 signal strength. So, malalaman mo rito, okay? Dito sa feature na ito. Labas na tayo. And then, other one, ito, gusto ko to part na to. Dito mo malalaman naman kung ilan ang nakakonect sa router na kinokonectan mo, okay? Kahit hindi sa'yo ang router, nakikiconnect ka lang, malalaman mo pa rin kung ilan kayo nakakonect sa router na yon. Pero mas maganda kung router mo to, malalaman mo ngayon kung meron nakikiconnect na hindi authorized. You know, lalabas naman dito kung alin dyan sa'yo. Yun. And then, i-explore mo kung ilan nakakonect ngayon. So, sa dami na nakakonect dito, mabuto sa 13. You know, kanina ang dami nakita nyo, 252. Nakalimutan ko nakakonect pala ako sa Rethink. So, ang nadidetect niya is yung kinokonectan ko na router sa ibang bansa. But anyway, locally, yan, 13. Ito talaga ang totoo. Bali, 14 kasama yung akin na device. So, malalaman nyo ngayon kung ilan na nakakonect sa router na gamit nyo. Okay? May-ari ka man o hindi, malalaman mo. Alright. Other features pa ito, trace route. Just in case kung marunong kang gumamit ng trace route para malaman mo kung saan pumupunta incoming and outgoing o saan binabato ang inyong internet. Just pindutin nyo na start tracking and then sa ping naman, malalaman nyo rin kung maganda ba ang ping ng Wi-Fi nyo, mobile data. Currently, like ito, 4 millisecond, 32 millisecond, 5 millisecond, 8 millisecond, so which is good. That's a little above average yung quality ng aking ping dito sa router ko. Again, pwede rin po gamitin yan sa mobile data. Pakita ko lang sa inyo saglit. Yan, mobile data na tayo. And ulitin natin. Ping check. Start? Yes. Okay. Again, hindi lang po siya pang Wi-Fi. Pwede rin po siya sa mobile data. Alright. More features pa. Meron pa bago tayo matapos. More features pa is, ito pa. Meron po siyang mga sensor. Ito. Magugustuhan nyo to. Noise meter. Just in case na gusto nyo malaman kung gaano kaingay ang isang room. Like, kunwari, magsasetup kayo ng soundproofing sa inyong room. Pwede nyo gamitin itong app na to. Click nyo itong play. And then, yan. Hayaan mo lang siya makinig sa paligid nyo. You know. So, ito po yung reference just in case. Yung smallest, average, and largest. Ibig sabihin yan yung current na nadidetect niyang quality ng sound. So, pag tumigil ako ng pagsasalita, 80-90, ibig sabihin maingay rito kasi ang last ng boses ko. Now, kapag tumahimik ako, lalabas yung totoong tunog ng room. So, nag-average around 47 to 50 yung noise na pumapasok dito sa room. Not the best para sa isang soundproofing, pero good enough para sa vlogging na ginagawa ko gaya now. Pwede na yan kasi meron namang noise cancellation itong microphone na gamit ko. So, yan. Pwede nyo gamitin ito. Alright? Meron pa isa. Actually, this one, this speed. So, gusto mo malaman yung speed ng sasakyan mo. Like, kunwari, motovlogger ka. Pwede po ito sa mga tropa natin, mga motovlogger. Nagtetest kayo ng bagong motorcycle, ng kotse. Ngayon, pwede mong i-test yung maximum speed ng sinasakyan mo gamit itong app na to. So, test mo lang.
umandar ka, lalabas dito yung speed, tapos kung saan direction. Yes, lalabas yung kilometer per hours niya. Alright, pwedeng iset sa per hours or knots kung sa barko kayo. Lalabas dito yung speed. So, yes, nagamit ko ito for a couple of times. Goods na good siya. Malalaman mo yung speed, maximum speed ng tinetest mo sa sasakyan or kung ano man yan. Either land or water. Pwede rin yata sa aeroplano kung di ko nagkakamali. But anyway, yan, meron pa kayong directional or driving direction. Okay po ito. Nagamit ko na to. Solid. And hopefully, siyempre, magiging accurate lang to kung accurate din ang GPS ng smartphone mo. Okay? Importante pa rin yun. Useless itong speedometer nito kung hindi naman accurate yung GPS ng smartphone mo. And sa detalyadong review ko, alam niyo yan, tinetest ko pati yung GPS. So, yun doon yung malalaman yung accuracy. So, okay po ito kung maganda ang accuracy ng smartphone nyo, yung GPS. Okay? And finally, this one is, kung mahilig po kayo magbasa ng libro, or ng Bible, I mean. Kung mahilig po kayo magbasa ng Bible, this one is napaka-solid pong gamitin. Okay? Disclaimer lang, wala po akong religion na pinapanigan. And actually, wala po akong religion. Hindi po ako member ng any religion. Pero, sobrang hilig ko pong magbasa ng Bible, ng mga books mostly. Actually, any books, not just Bible. It's just that medyo, syempre, leaning lang ako ng konti sa Bible kasi pinalaki po ako sa isang Baptist na family. Yes, Christian Baptist family na mahilig mag-Bible study nung bata ako. Okay, so, this one is recommended specifically ni Boss Sulitech Reviews. Yes, shout out kay Boss Aaron, Sulitech Reviews. Maganda po itong na-recommend mo and actually napakinabangan ko na siya for a couple of times. Open lang natin saglit ha. So this one, ito po yung app. Yes. Again, available po ito sa Google Play Store. So meron po sila mga videos kung gusto mo may napapanood ka habang nag-aaral ng Biblia. Again, hindi po ako affiliated or member ng religion ni Boss Sulitech Reviews ha. But I love this app kasi yung mga nasa libro, iba-ibang version actually. Ang dinownload ko is the King James version, but any books actually, meron sila. Halos lahat yata ng books version meron dito sa app na to, which is good. And i-download mo lang one time, nasa smartphone mo na. Like for this one, kunwari, itong Genesis, you know. So, anong chapter? Hanap ka kunwari, randomly, kung gusto mo lang ng answer, kung kunwari, depressed ka, nalulungkot ka, or you're lost for some reason. Gusto mo lang magbasa, you're looking for an answer. Randomly, mag-tap ka rito ng mga chapter. Like, kunwari, mag-mini-mini mo ka lang dyan. Maybe, yung matatap mong chapter and maybe the verse as well, magkapagbigay sa'yo ng kaliwanagan. Maybe lang. Okay? Again, not a member of any religion here. So, I'm just using this kasi for the purpose na ang ganda lang, kompleto itong app na to for Bible studies. Okay? So, as you can see, pwede nyo ibasahin yan. And kung hindi kayo mahihilig magbasa naman, gusto nyo makinig lang ng Biblia, nakikita nyo yung headphone na yan. Yes! Pag tinap nyo yan, yung speaker na ng smartphone mo ang magbabasa para sa'yo. Makinig ka na lang. Pwede. So, see? Play audio. Of course, set natin sa cellular kasi naka-wifi pala ako nina. Okay. Over cellular, and go. Play audio. Jacob continued to dwell in the land of Canaan, where his father had lived as a foreigner. This is the history of Jacob. Esting, di ba? Audio pa lang yan. Meron din silang version for videos if you want, di ba? Any chapter, bahala ka. Pwede mong i-play anytime. Download or play, kayo na pong bahala dyan. Now Joseph was taken down to Egypt. I like this one. So, sa videos naman, ito naman, papakita ko sa inyo. Videos, yan, downloadable po lahat yan. Like, kunwari, ito, nagustuhan mo lang. Click mo lang tong download icon na to. Yan, pili ka ng quality. Siyempre, try natin muna since we are using mobile data. Nalipat tayo sa Wi-Fi para mas mabilis. Once na connected ka sa Wi-Fi, para mas mabilis lang. Okay, 720p, download mo yung quality na yan. And then, punta ka lang sa downloaded na library mo. Punta ka sa pinakadulo, downloaded. Andito po yung mga dina-download mo. Okay? Like this one, ito yung mga napanood ko na. Medyo marami-rami na rin. May higit 10 na rin pala ito. Gusto ko yung kanilang mga content. Again, for the purpose of Bible study lang. Baka makapiright tayo, pero as you can see, available po. Again, no religion attachment. Maganda rin po na mag-Bible study tayo, magbasa lang for our leisure time, our free time, anytime. Mas maganda na nasa smartphone natin to mga to. And not because we're biased on a religion. Okay? You can use this. Again, iwan ko ang link dito sa video description. Sa mga gusto lang. Okay? I'm sure yung iba dyan masyadong fanatic or masyadong sa ibang mga religion nila. That's fine. That's fine. Wala pong pilitan. Again, this is just recommendations lang kung gusto nyo lang mag-study about Bible. Okay? Again,
Wala po pilitan. Nire-recommend ko siya kasi maganda siya at kompleto. Audio, text, video, kompleto po sila. Alright? Yun lang. Anyway, link dito iwan ko sa video description. Kung may nagustuhan kayo dito sa isa man lang sa mga na-feature natin ng mga Epic apps, please consider subscribe, like, and share. Kahit like na lang kung ayaw nyo mag-subscribe, okay lang. Hindi ko po kayo pipilitin sa part na yan. Pero kung meron kayo napili kahit isang app lang, please consider kahit isang like na lang. Pero I would really highly appreciate kung subscribe and share na rin. Isama nyo na, okay? So hanggang doon lang. This is Epic Apps. Kung meron kayong mga gustong i-recommend din ng mga apps, useful, okay? Mga useful na apps, tingin nyo mapapakinabangan talaga. Sabihin nyo lang sa comment section and check ko, and kung tingin ko useful nga talaga, feature natin yan sa susunod na Epic App video. Okay, so hanggang doon lang. Again, this is Ray Manguera. I hope nagustuhan nyo yung video at I hope balik pa rin kayo ulit sa susunod na mga Epic Apps natin. I'll talk to you again soon.